So hindi pa pala madali yung pagre-repair ng LED TV mga katek, no? Medyo mahirap rin yung mga trouble na mga na-encounter natin. So tingnan nyo to, may namin ito yung mga tape na nilagay, hindi siya umubra sa may malaking tape. So dito siya napagana natin sa may maliit na tape, no? Hi, what's up again mga katek, no? Welcome back into our channel. So meron po tayong bagong video na naman. So bali yung video natin, makikita nyo ulit yung title ng ating video sa ating thumbnails, no? So bago pang lahat ay shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na nagpa-shoutout, no? Shoutout kay Touch Me Not, my channel, sana suportahan natin. Sa aking kaibigan na si Tricks and Fix Repair, my channel, at kaibigan kong Tech Vlogger, shoutout sa iyo master. Shoutout din kay EGS from Iloilo, shoutout sa iyo bro. At kay Jimsam Tech Gamer from San Balo City, Laguna, shoutout. At sa ating kaibigan na hindi nagtutubling tumulong, no, sa oras na pangailangan natin, si Master Ework Tech DIY, shoutout sa iyo master, and salamat sa iyo. Sana supportahan natin to si Master Ework Tech DIY, no? Isang tech vlogger din to na kaibigan natin. So sana supportahan natin. At sa ating kaibigan na si Red One Electronics, no, may channel at isang tech vlogger din, at sana ay masuportahan natin. At shoutout nga pala sa ating kagrupo doon sa Electronics Technician, no? At sa mga kaibigan nating mga tech vlogger, shoutout sa inyo lahat mga kamaster. And samahan nyo ko at simulan natin to. So yan o, magandang araw ulit. So may gagawin na naman tayong unit ngayon. Bali ito isang Hisense ba to? O Hisense 43 Smart TV. So ito yung model nito. Ayan. Ito yung model niya, 43E5600. So ito mga katek ay medyo nagdadalawang isip ako nito kung kakayanin ba to or bubuksan ba nito, no, gagawin ba natin, kasi nga galing na to sa ibang technician, kasi nga nung hindi pa natin nabuksan ito siya, yung seal niya ay nabaklas na. Tingnan nyo tong kanyang gilid, ayun o, ito yung pruweba or ebidensya na ginawa na to at pinuksan na siguro yung panel, kasi meron na tayo nakikita ngayon o, ayan sa doon, no. So meron nang gumawa nito, meron na siya mga gas dito sa kanyang gilid. So pero bubuksan pa rin natin kasi pinunta ito sa Shopee. Subukan natin, baka magawa natin, no? So yung problema nito, bali nabuksan ko na ito mga katek, at hindi ko pa nagalaw, and to testing natin, pero pang dumihin ko, hindi ko pa nalinisan yan. So saksak natin, no. So saksak natin, meron siyang standby, so pindutin natin yung kanyang button. So dito tayo sa may mirror kasi medyo malaki to eh. So ayan yung kanyang problema. Ayun oh. Medyo nagdo-double image yung ating display. Antayin lang natin makita yung lumabas yung kanyang logo, no, yung mga display niya. So antayin lang natin. Ayun, nagdo-double image siya. Ayun mga katek, ito yung kanyang problema, nagdo-double yung kanyang mga picture. Ayun o, yan, ito yung kanyang problema. So gawin natin dito, siguro na try na to na maglagay ng tip method yung gumawa nito, tapos siguro hindi umubra, kaya pinatinan ulit dito sa my shop, no. So plug out muna natin. So yung first natin gagawin nito same procedure pa rin mga katek, no. Hang natin tong kabila na to at titinan natin yung display kung meron bang pagbabago. So ito yung step by step na pamamaraan sa pag-troubleshoot ng mga LED TV pag mga ganong problema. So ayan, nakahang na yung kabila natin, saksak natin, tapos pindutin. Ayun, tingnan natin sa may mirror. Ayun, medyo may nagdo-double image pa rin siya, no, at nagpi-flicker yung display sa bandang side na to, sa may right side natin.
So antayin natin saglit. Ayun oh. Ayun. Nagdo-double image siya, tapos nagpipidawit, meron pa siyang, ayun, pangit pa yung linearity. Kita nyo ba mga katek? Ayan. So meron pa siyang kahalong mga vertical bars. So bunutin ulit natin and testing natin, naihang to, tapos balik natin yung kabila. Yan. Tapos ito naman. Yan, saksak ulit. Yan. Standby, pindutin natin. Mirror ulit. Ayun. Nakakulay white screen yung right side natin. Tapos yung sa may kabila, nagdubudo na malaki yung kanyang double image, no? Nagdo-double image siya. Pero wala siyang flickering. Pero sa may kabila, nung nahang natin yung kaliwang side, so yung white screen natin kanina ay medyo nagpi-flicker yung kanyang double image. So magkabilaan, hindi po tumino yung ating panel. Yun, no? So mas maganda pa yung dito sa side kanina kasi hindi po siya masyadong double image at saka meron na siyang kunting flickering, no? So gawin natin, bunutin natin to, tapos kasi mas nung nakaload natin yung dito na kabila medyo malaki yung kanyang double image, no? Tapos dito ay medyo gumanda pero meron siyang kunting double image at saka flickering at mga vertical bars. So gawin natin, try natin i-block yung kanya mga gate signal. So yung mga gate signal nito or mga clock signal nito mga katikay, ito siya. Kung nakikita nyo yung mga maliliit na mga resistor na yan, galing sa may level shifter natin, dito pala, ito yung kanyang level shifter, papasok dito na side, tapos nagka-parallel yan dito sa may ito sa may side na to, yan connection yan, ito galing dito. So gawin natin, block natin yung kanyang clock signal, pati yung kanyang yung kanyang swapping voltage. So bali yan lahat, block natin yung kanyang 14 pins nito mga katek, no? 14 pins yung i-block natin. So saglit lang, kukuha tayo ng tape. So ito na, lagyan natin ng tape, no? Bali 14 pins lahat yung na-block natin dito mga katek. Kita nyo ba? Ayan, 14 pins lahat yan. At susubukan natin i-block yung kanyang mga gate signal or clock signal at saka yung kanyang swapping voltage. So balik natin. Yan. So ito, balik rin natin tong kabila. Yan, so saksak natin ulit. Ayun. Power on. Tingnan natin sa may mirror. Ay naku po. Smart. Medyo gumanda naman yung kanyang display. Ayun, pero magkakaroon siya ng linearity niya. Tapos may halong ba yan? So ito na, napalabas naman natin, no? Hindi na masyadong double image pero nagkakaroon siya ng vertical bars. Ayun, no? Pansin nyo ba mga katek? Yung mga hairlines. Ayun, no? Ito banda. Ayan. Karoon siya ng mga vertical bars. So gawin natin dito, try natin lipat sa may kabila mga katek. Try natin i-block yung kabila. Ayun, no? Medyo may flicker, medyo konting flickering pa siya, no? So bunutin natin. Lipat tayo sa may kabila kung sakaling para makita natin anong resulta. Tapos kapag hindi natin na dali sa may 14 pins, gawin natin 8 pins muna. Yung mga clock signal muna yung ating ibablock. So bali 8 pins to 4, 6, 8. So 8 pins yung ibablock muna natin, no? So saglit lang at pause tayo ulit kasi ililipat natin sa kabila eh. So continue tayo. So dito na naman tayo nag-block sa may kabila, no?
kasi nga ito yung tape natin. So bali 14 pins lahat yung block natin, kasi yung tape natin dito sa may kabila ay nilipat natin dito sa may kanan, no? So ito lagay natin para makita natin kung meron bang improvement or pagbabago sa ating panel. Yan, saksak, pindot ng power, tapos punta sa may mirror. Ay nako, yun, lumala. So ganun pa rin siya mga katig, no? Hindi pa rin natin na patino yung display ng ating panel. Ayan, double image pa rin siya, no? So gawin natin dito, bunutin ulit. Yung next step natin ay bali yung 14 pins yung block natin eh. So gawin natin 8 pins muna, no? Kasi dumiretso na ako, kasi yung experience natin eh 14 pins yung mga na-block natin. So saglit lang, kukuha muna ako ng tape na pamalit nito. Gawin natin 8 pins. Yan. So ito na po yung 8 pins na tape natin na blocking. So ginawa natin 8 pins yung 14 pins kanina. So ito yung susubukan natin kung uubra ba o gagana ba yung ating ginawa. So balik natin ulit at magti-testing tayo. Yan. So ganito mga tigna, kunting ingat lang at dandahan rin sa pagbaklas nito at saka paglagay at pagtanggal ng tape, kasi nga mabubungi yung kanya mga pin. So mahirap na, wala pa naman tayong available or spare nito, no? So yun, nakalagay na natin yung 8 pins. So saksak natin, power, tapos ayun, customize. Ay nako po. So nagkakaroon siya lalo ng malaking vertical white bars. Ayun, oh. Pansin nyo ba mga katay? Nung 8 pins yung na-block natin eh lumala. Nung 14 pins wala tayong makikita vertical bars. Ayun. Pero nawala na yung kanyang double image, no? Pero meron siyang nagkakaroon. Meron pala, handon pa rin yung kanyang double image. Tapos sinaluan pa ng vertical white lines. Ayun, oh. Mga vertical lines. Nako, medyo pumangit, lalong pumangit mga katay. Pambihira. So ang gawin natin dito, kasi hindi nakuha sa my tip method mga katek, no? Try natin to mga katek. Bunutin muna natin. Dito na tayo, magbo-voltage checking na tayo dito mga katek, kasi nga yung meron akong nadaanan dito, medyo matagal na yun eh. Hindi pa siguro ako gumagawa ng video. meron kasi mga ganitong design na ayaw niya na i-block, o magkakaroon siya ng problema kapag na-block yung lahat ng mga kanyang clock signal. So may posible na isang clock signal or dalawang clock signal yung nagkakaroon ng problema. So dito na-block natin lahat, pati yung kanya yung swapping voltage LC1 LC2 hindi pa rin umubra, no? So dito tayo mag-try tayo mag-remove. Pero bago tayo mag-remove dito, ito yung kanya dito na sa may side ng ating top board. So ito yung kanya mga connection sa may clock signal natin at saka swapping voltage. So dito naman sa may kabila, ito yung sa may kabila niya. Sa may kabila naman ay meron naka-indicate na logo, pero nakaparallel naman to doon sa may kabila natin dito. Asan na yun? Ito. So magtitest kayo niyan, gamit kayo ng resistance or buzzer ng ating tester, na ating multi or digital tester. So hindi nga natin nadali sa may sa kanya mga gate signal. So tatanggalin muna natin yung tape na nilagay natin, tapos magbo-voltage checking tayo mga katek, no? Saglit lang. So ito na, tinanggal na nga natin lahat yung mga tape na pinaglalagay natin, no? Kasi hindi mubra, naigamay niya. So ito, saksak natin, nagbo-voltage checking tayo nito. Yan. So pindutin natin yung power. So naka-display. Yun, double image pa rin yung ating display, no? So magbo-voltage checking tayo dito sa may sa may kanyang
Asan na to? Ito sa may, ito sa kanya mga clock signal, no? Mga voltage checking tayo. Antayin itong lumabas yung display nya. Ayun, lumabas yung kanyang display. At yung ating camera ay nagdo-double image din. Ayun, ito yung kanyang double image. So ito yung kanyang clock signal. So siguro ito yung kanyang clock 1. So pansin natin dito meron siyang 3 ba yan? 3.5 o 3.4 volts. So yun natin yan, kunin natin yung flash natin kasi malabo eh. Naku, masyadong lumabo. Saglit lang, ulit ulit. Tapos yung kanyang clock 2 3.4. Tapos yung kanyang clock 3.4. Ayan. Tapos yung kanyang clock 4 3.4. Ayan. Tapos yung kanyang clock 5, yung clock 5 nya 3.5. Ayun. Tapos ito naman yung kanyang, asa na yun? Clock 6 na tayo, no? 2, 4, 5. Clock 6, 3.4, 3.5. So ito naman yung kanyang swapping voltage na LC1 at saka LC2, no? Ayun, ito yung kanyang swapping voltage. Ito yung kanyang LC1. Ay hindi, LC2 pala. Ayan. Sa swapping voltage siya from BGH to BGL. Ayun. Tapos ito naman yung kanyang LC2. Ano sabi ko? LC2, LC1. So LC2 pala yung kanina. Tapos ito naman yung kanyang LC1. So ito yung LC2. Ayan. Swapping voltage. Tapos ito yung LC1 swapping voltage din natin. Ayan. So ito naman yung kanyang clock 7. Yung clock 7 nya, siguro clock 7 yan. So pansin natin dito mga katek, negative 9 volts yung kanyang clock 7. So hindi ko lang matansya kung talagang ito ba yung clock 7 natin, kasi hindi ko masyadong kabisado tong kanyang board, no? So ito yung clock 8, yung clock 8 nya, ayun, negative 9 rin, negative 9. Tapos ito naman yung kanyang clock 7 ulit, so negative 9 din yan. So dito kasi mga katik, ito dapat sana ito yung kanyang clock 1, pero wala siyang nakalagay or connecting lines na resistor, no? Pansin nyo ba? Ayun, oh. Wala po siyang connecting lines na mga resistor. Hindi ko talagang, dapat kasi yung clock 1 hanggang 8 magkasunod yun eh. So hindi lang ako sigurado kung clock 7 or clock 8 ba yan mga katik. Pero dito tayo sa may posibleng clock 1 nya. Ito, same voltage na, ayun, negative 9. Tapos yung clock 2, pero open lang siya kasi wala siyang connecting na resistor, no? Ayun, so hirapan ako nito, paano kaya to? Gusto ko sanang kasi gusto ko sanang ihang yung or i-block yung kung clock 7 or clock 8 yan mga katek. So nagtest ako ng resistance dito may banda. So saglit lang at bunutin muna natin, baka madisgrasya eh. So bunutin, chinek ko siya ng resistance kung anong saan dito banda itong pinagkailangan natin clock 7 or clock 8. So dito dapat sana banda yan, dito sa may mga resistor na to. Ito yung mga connecting line nya. Pero na-check ko na siya ng resistance, wala pa rin siyang connection dito pati sa may LC1, LC2, kasi nga ito naman yung kanyang LC1, LC2. Ito, 1, 2, ito. Itong dalawang to, yung kanyang swapping voltage. So ito, yung pinaglaan natin na clock 7 or clock 8, hindi ako sigurado kung tama ba yun. Kasi nga, nung ma-check natin yung clock 8 dito banda, hindi siya konektado, no? Hindi siya konektado, wala siyang connection dito sa may clock natin. Kundi dito siya nakakonekta mga katek. Ayan. Dito siya may nakakonekta sa may anong value ng resistor na to. Sobrang liit kasi 5, ano ba yan? Hindi ko na mabasa, sobrang liit eh. Focus nga natin, focus natin. Ano bang numero niyan? 559A, ano ba yan?
So hindi ko talaga masyadong kabisado tong design na to. So kukonekta yan dyan, dito. Yung isa dito, tapos yung isa naman dito. So ang gawin natin ay try nga natin, kasi nga dalawang negative. Hindi ako sigurado kung yung VGL ba natin yan, kung VGL ba yung voltahe na to napapasok sa may side na ito. So hanapin natin yung VGH nito, kung anong supply. VGH, asan ka na? Pakita ka para hindi tayo mahirapan. Ito naman yung kanyang VGL eh, VGH. Tapos asan na ka? Hindi ko kasyado to bago kasi sa akin tong model na ito mga kate, kaya hindi po ako kabisado. So saglit lang, hanapin lang muna natin, saglit lang. So ayan, balik na tayo mga kate. So nakita na natin yung kanyang BGL. So ito yung kanyang BGL. Yun, ito yung kanyang BGL. So negative 9 nga. Ayun o. Tapos yung BGH natin, test na lang natin kasi nga para kompleto. Meron siyang 30 volts. So pinandar natin ulit yung unit, no? Pro double image pa rin. Ayan. So ito posible ito mga katek na itong dalawang to, ito yung dalawang negative 9, posible BGL voltage to, pero yun o, puro negative. So dito kasi yan galing mga katek yung hindi pala, dito kasi galing yung ating yung dalawang niyan, konektado yan dito sa my side na to. So dito galing sa my level shifter natin. Ito yung kanyang ito naman yung kanyang DC-DC. Ito nanggagaling yung BGL at saka BGH. So bakit naku yung naguguluhan kung bakit meron siyang negative 9 no, na voltahe. So ang gawin natin mga katek, try lang natin i-block yung dalawang pins na yan. Ito yung dalawang pins na yan, kasi hindi ko talaga mahanap yung connection niya dito mga katek. Sinundan ko yung linya ng dalawang maliliit na resistor na yan, pero hindi ko talaga mahanap kung saan siya nakakonekta. So dito na lang tayo, try na lang i-block natin yung dalawang negative volts na yan at titingnan natin kung gagana ba yung ating unit, kasi ang sobrang nahihirapan ako dito mga katek hindi ko masyadong kabisado kasi itong unit na to, kahit hindi ko man may hatid ano ba tawag doon. So pinipilit po natin na may hatid yung tamang information, pero kinulang tayo, di bale magre-research po tayo mga katek, no, para lalo pa tayong idea na makuha, at tapos i-share naman natin ulit doon sa mga kaibigan natin. So saglit lang at kukuha ako ng tape, tapos i-block natin yung dalawang pins na yun. So ito, balik na tayo. So dito natin nakuha yung ito mga katek, ito ano ba yan, kita ba? Ayan. So nung bibilangin natin yan mula sa may gilid, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 13, 14 pins yung na-block natin dito. Yun o, kita nyo ba? Focus nga natin. Ayan o. Binilang ko yan. Paano ko nakuha yung 13, kung saan ako banda mga katek, no? Mag-block. Kasi nagbilang ako dito mga katek. Binilang ko yung sa na linya na side na to. Binilang ko to. Ito, 1, 2. Binilang ko siya. Nung binilang natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So 13 to 14 pins yung block natin. Balit dalawang linya lang yung iba-block natin natin, no? Kasi nga yung na-test natin kanina ay dalawang negative na 9 volts. So try lang natin baka sakali So yun na, kuha natin yung 13, 14 pins natin dito, yun o, na blocking. So try natin. Yun o, ito yung tape na sobrang liit, hindi makita ng camera. So hindi po madali yung trabaho ng pagiging technician mga katek. Madali lang tingnan, pero kapag kayo na ang gumawa, nako, hindi po madali. Yan, lagay na natin. Subukan na natin to, baka gumana eh. Swertihin tayo. Susaksak natin yung ating unit. Ayan.
Pindutin natin yung power. Dito tayo sa may mirror. Ayun mga katek, kung medyo gumanda, tingnan nga natin. Pambihira. Ayun. Ayun mga katek, gumana. Napalinaw at napatino natin yung display ng ating panel. Ayun oh. Ulitin nga natin. So kasi na-exit ako no. Saksak, tapos pindutin yung power up button. Yun natin sa may mirror. Hisense. Ayun o, kung mapansin natin mga katek, yung kanyang smart na logo, hindi na po siya nagdo-double image at maganda na po yung kanyang linearity. Ayun. So parang nakachamba naman tayo ulit nito mga katek. Ayaw maniwala, ninyotik ng chamba. Ayun o. Ayun. Ayun o. Kuminis na po yung display ng ating panel. Butit. Natsambahan natin ulit. Top natin yung flash. Ayun o. Ayun. So sana'y nadali natin to sa tsambahan mga katik no. Yun o. Cookie na po yung kanyang panel. So hindi siya nakuha dun sa kanyang mga clock signal, pero nakuha dun sa may dalawang negative na voltahe. Hindi ko lang ako sigurado kung BGL na linya ba yon napapasok sa may side na to. Di bale, magre-research tayo nito kapag napagana natin tong, or hindi na to babalik yung ating problema dati kanina. So clear na po yung kanyang display. Ayun. So babaliktarin ko muna ito mga katek at lalagyan natin ng source para makita natin talaga yung display. Lagyan natin ng video para may makita tayo sa may panel natin, hindi lang kanyang mga logo dyan. So saglit lang. So ito na, na-close na natin yung unit, tapos nabaliktad na natin para makapag-check tayo ng maayos no. Susak natin, may DVD na tayo naka-ready. So pindutin natin yung kanyang power Hisense. Ayun, malinis na po yung kanyang logo na smart. Ayun o. Yun, tayo na natin saglit. Ayun. So ayun. Okay na po yung display nito mga katek no. Ayun o, napagana natin ulit. Sana naman hindi to ay, sana itatagal to at hindi mag back jog. Pero bibigyan natin ng 3 months warranty yung may-ari nito no, kasi hindi po tayo sigurado sa ating ginawa kung tatagal ba yung ating ginawa dito. Kasi hindi naman natin na-block yung kanya mga clock signal nito eh. So pindutin natin at punta tayo sa may ano, EB nya. EB, ayun. Pindutin natin yung power. Yun, lumabas yung Pioneer. Yan. So antayin lang natin makapag-load yung ating DVD para kita natin kung meron pa bang problema o okay na po yung unit natin. Basta lang kaling yung banyang button dito mga katek. Ayan o. Wala po tayo, walang remote na dinala yung may-ari nito kasi kaya hindi na pahinaan yung volume. So play natin ulit yan. Yan. Yun, so okay na po yung unit natin mga katek no, at observe lang natin to mga 4 na oras bago natin ipaalam sa may-ari na okay na po yung kanyang unit para matest natin ng maayos kung hindi na mababalik yung kanyang problema. So hanggang dito lang po mga katek no, sana may napulot kayo kahit kunting ideas na ginawa ngayon. May God be with us always. This is your server Ryan Crosset Tech. Peace out.